Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Kaya't umalis ang mga Pariseyong naruroon at nag-usap-usap kung paano nila maipapapatay si Jesus. Nang malaman ito ni Jesus, umalis siya sa lugar na yon. Maraming tao ang sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit mahigpit niyang ipinagpili na huwag nilang ipamalita kung sino siya. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaías. Narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang aking minamahal at lubos na kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu at siya ang magpapahayag ng katarungan sa mga bansa. Hindi siya makikipag-away o maninigaw, ni magtataas ng boses sa mga lansangan. Hindi niya babaliin ang tambong marupok. Hindi rin niya papatayin ang ilawang umaandap-andap. Hanggang katarungay hindi nagtatagumpay ng ganap. At ang pag-asa ng mga hintil sa kanya ay ilalagak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay kaamuan. Mga kapatid, napansin mo ba na ang malalakas na tao ay hindi laging pinakamalakas magsalita? Hindi sila kailangang sumigaw upang pakinggan. Hindi sila kailangang manakit upang igalang. Hindi sila kailangang gumanti upang patunayang sila yung tama. Sa katunayan, ang tunay na lakas ay kadalasang tahimik. Ito ang lakas na marunong magtimpi. Ito yung lakas na marunong magpatawad. Ito yung lakas na kayang magmahal kahit na nasasaktan. At marahil, ito yung gustong ipakita ng ating Panginoon sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Ayon kay San Mateo, matapos pagalingin ni Jesus ang isang tao sa araw ng Sabado, nagpasya ang mga Pariseyo na siya'y ipapatay. Isipin natin yun, di ba? Kabutihan ang kanyang ginawa, pagpapagaling ang kanyang ipinakita, ngunit ang naging kapalit ay galit at pag-uusig. Kung tayo marahil yung nasa kanyang kalagayan, baka ipinagtanggol na natin yung ating sarili. Baka nakipagtalo na tayo, nakipag-away na tayo, o baka gumanti na rin tayo. O kaya panghinaan na tayo ng loob, wag na lang. Ngunit hindi ganon si Jesus. Sinasabi sa ating ebanghelyo na nang malaman niya ang balak laban sa kanya, tahimik siyang umalis sa lugar na iyon. Hindi dahil siya'y duwag, kundi dahil alam niya na hindi pa iyon ang kanyang tamang oras. Patuloy siyang nagpagaling ng mga tao. Patuloy siyang gumawa ng mabuti. At pagkatapos ay binanggit ni San Mateo ang propesiya ni Propeta Isaías tungkol sa Mesiyas. Hindi siya makikipagtalo o sisigaw man. At walang makakarinig ng kanyang tinig sa mga lansangan. Ang tambong ay hindi niya babaliin. At ang mitsa na halos mamatay ay hindi niya papatayin hanggang sa mapagtagumpayan ang katarungan. Napakaganda po ng larawang ito. At dito natin matatagpuan yung salitang bumabalot sa ating ebanghelyo, ang kaamuan. Pagiging maamo tulad ni Jesus. Marami ang nagkakamali sa kahulugan nito ng pagiging maamo o yung kaamuan, gentleness, meekness. Iniisip ng iba na ang maamo ay mahina, na ang maamo ay walang paninindigan, na ang maamo ay laging nagpapatalo. Ngunit hindi ito
ang ipinakita ni Jesus. Ang kaamuan ay hindi kahinaan. Sa totoo lang, ito'y lakas na kontrolado ng pag-ibig. Ito yung kapangyarihang pinipiling huwag manakit kahit siya'y nasasaktan. Ito yung katotohanang ipinapahayag ng may kababaang loob. Tingnan natin si Jesus. Hindi niya binago katotohanan upang matuwa ang mga tao. Hindi rin siya tumigil sa paggawa ng mabuti dahil lamang sa banta. Ngunit hindi rin siya gumamit ng dahas. Hindi siya nagsalita ng pagalit. Hindi siya naghiganti. Mga kapatid, ito ang tunay na kahulugan ng pagiging maamo. May isang larawan sa Ebanghelyo na napakaganda. Sinabi ng Panginoong Jesus, quoting Isaiah, ang tambo ay hindi niya babaliin. Noong unang panahon, ang tambo na nabali ay itinatapon na lamang. Wala na kasi itong halaga. Ngunit para kay Jesus, ang halos mabali ay maaari pang ituwid. Ang halos mawalan ng pag-asa ay maaari pang ibangon. Ang halos sumuko ay maaari pang palakasin. Hindi ba't marami sa ating paligid ang parang tambo? May pamilyang halos na magkawatak-watak na. May mga kabataang halos mawalan na ng direksyon sa kanilang buhay. May mga taong halos mawalan na ng pag-asa dahil sa sakit. May pusong halos madurog dahil sa pagtataksil. At paano natin sila tinatrato? Tinataas ba natin sila? O lalo pa nating binabali sa pamamagitan ng ating mga salita? Sinabi rin ni Propeta Isaías, ang mitsa na halos mamatay ay hindi niya papatayin. Alam niyo, napaka-gandang larawan po nito. Imagine mo yung mitsa. Simbolo yan ng pananampalataya. Parang nakakita ka ng mitsang aandap-andap, no? May mga taong tila mahina na ang apoy ng kanilang pag-ibig sa Diyos. Matagal nang hindi nagsisimba, nawalan ng ganang magdasal, o baka nga matagal nang hindi na nagdarasal. Matagal nang sugatan, nahihirapan, nabibigatan. Ngunit hindi sila sinusukuan ni Jesus. Hindi niya pinapatay ang natitirang apoy. Sa halip, muli niya itong pinagniningas. Hindi ba't ito rin ang ating misyon bilang mga Kristiyano? Hindi tayo tinawag upang humusga ng mahihina. Tinawag tayong tulungan silang muling magningas. Sa panahon ngayon, napakadaling maging marahas sa pananalita, di po ba? Isang post lamang sa social media, ang dami ng mga komento. Yung isang komento mo, anak ko, ang dami pang mga komento. Isang chismis, isang mapanirang salita, at maaring tuluyang mawala ang pag-asa ng isang tao. Ngunit si Jesus ay nagtuturo ng ibang pamamaraan. At ito yung pamamaraan ng kaamuan. The way of gentleness, the way of meekness. At narito yung napagandang gustong ipaabot sa atin ng Ebanghelyo. Madalas nating iniisip na ang mundo ay mababago sa pamamagitan ng dahas, sa pamamagitan ng kapangyarihan. Ngunit ipinakita ni Jesus na ang mundo ay tunay na nababago sa pamamagitan ng maamong pag-ibig. Ang kanyang pinakadakilang tagumpay ay hindi nangyari sa pamamagitan ng espada. Nangyari ito sa pamamagitan ng krus. Hindi siya nanalo dahil mas malakas siya kaysa sa kanyang mga kaaway. Nanalo siya dahil ang pag-ibig ay may mas makapangyarihan kaysa sa galit, kaysa sa puot, at ito rin ang paanyaya sa atin. Hindi kailangan sumigaw upang marinig.
Hindi kailangang manginsulto upang ipagtanggol ang katotohanan. Hindi kailangang gumanti upang manalo. May mga panahong ang pinaka makapangyarihang patotoo ay yung tahimik na paggawa. Among puso, ang matatag ngunit mapagpakumbabang pagmamahal. Kaya nga sa araw na ito, inaanyayahan tayo ni Kristo na maging larawan ng kanyang kaamuan. Sa ating tahanan, sa ating mga trabaho, sa ating pamayanan, no? At maging sa mundo ng social media. Sa bawat pagkakataong may tukso tayong gumanti, napakahalaga mga kapatid na piliin natin maging maamo. Sa bawat pagkakataong may taong halos mawalan na ng pag-asa, piliin nating maging kamay ni Kristo na mag-aangat sa Kanya. Kaya tandaan natin salitang kaamuan, gentleness, or meekness. Ito yung tunay na lakas. Sapagkat ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng taong kaya nating patumbahin, kaya nating talunin. Nasusukat ito sa dami ng pusong kaya nating pagalingin. At kapag ang ating puso ay naging maamo tulad ng puso ni Kristo, magiging liwanag tayo sa mundong sugatan, pagod at naghahanap ng pag-asa. Mga kapatid, sama-sama nating pagnilayan sa ating mga salita, kilos at pakikitungo sa iba. Tayo ba ay nagiging dahilan ng paghilom o lalo nating binabali ang mga pusong sugatan? Paano natin maisasabuhay ang kaamuan ni Kristo sa ating pamilya at komunidad? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat sa iyong pusong maamo at mapagpakumbaba. Turuan mo akong maging banayad sa aking pananalita, mahabagin sa aking pagtingin, at matatag sa paggawa ng mabuti. Gawin mo akong kasangkapan ng iyong kapayapaan upang ang mga pusong sugatan ay makatagpo ng pag-asa sa pamamagitan ng aking buhay. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.